Nakapagluto na tayo noon ng Spanish style bangus na kain pati tinik. Ngayon, susubukan naman natin ang Italian style bangus using Filipino style spaghetti sauce. Ganyan pala yung sayo, ganito naman yung akin, nakatikom lang. Sampigay ay bangus yu ay 180 sa kikilo. Ida nyo pa'y talurang piraso may matatataba. Galing Dagupan pa to. Wala kayong galing Norway. Ganon. Thank you. Balik ko na lang po sa katapusan yung kulang, ha? Malakas ang ulan sa amin. Medyo dinig sa voice over. Kaya pagpasensyahan nyo na lang, ha? Hindi ko pala niluto agad-agad yung nabili kong bangus. Frozen ko muna ito ng magdamag sa ref. Malamang alangan sa oven man. Ngayon at iluluto na natin. Syempre nilagay ko na sa may chiller lang para ma-defrost na. Kaso ewan ko kung na-defrost na ba talaga ito kasi parang antigas-tigas pa. Mas madali kasi sa akin na hiwain ang bangus kapag medyo frozen ito. Hindi man yung sobrang tigas ha, yung papalambot na ba, ganon. Kasi hindi siya basta-basta nabubugay lalo na kapag mapurol yung kutsilyo na gamit mo, diba? Kaya ganon na lang yung ginawa ko. Baka bet mo pala itong gamit kong camping table. Ilagay ko yung link sa comment or sa yellow basket. I-check out mo na lang. Medyo frozen pa nga, binaloka ako. Nahirapan tuloy akong paghiwa-hiwalayin sila. Do kaninang umaga ko pa naman na to binaba. Siguro sa labas ko na lang sana nilagay, no? Hindi sa trailer. At ayan, sa wakas after 2 years. Parang nauna patuloy naghiwala yung kilala kong magjowa kesa sa mga bangus na ito man. Ngayon, hihiwain na po natin ito ng papaksiw style. Pero bago ko ito tuluyang pagpira-pirasuhin, syempre lalagyan ko muna ng demarcation. Para pantay-pantay yung pagkakahiwa natin. Yung maghihiwaan ko ng bahagya pero hindi ko isasagad sa buto. Mamarkahan lang ba, ganon. Pero di ko naman talaga kasi yan masasagad hanggang sa buto kasi matigas pa talaga. So after ko maigilan or mamarkahan lahat ng mga bangus, isasantabi ko muna ito sa iyong tabi kasi hindi ko talaga maisagad yung kutsilyo, frozen pa talaga sa loob. Sa ngayon, maghiwa na lang muna tayo ng mga aromatics expressions para hindi man masayang ang oras natin habang nagaantay. Syempre, pakunwa-kunwari lang ulit dahil hindi lahat kailangang ipakita sa vlog kaya ang dali-dali lang naman maghiwa. Bawang at sibuyas lang naman yan. Alam nyo, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Italian style bangus, kunti lang yung mga sangkap na kakailanganin mo. Unlike doon sa Spanish style, kailangan mo pa ng olives, pickles, carrots, oyster sauce. Diyos ko, ang gastos talaga nun. So ayan, nahiwa ko na po sa karapat-dapat na hiwa yung mga bangus. Kung napansin nyo pala dyan, pinindar ko yung bontot dahil hindi ko po yan isasama, ipipirito natin. Though pwede namang isama kasi mapapalambot naman natin dito pati tinik kapag pre-pressure cook na. Kaso sa part ko, parang hindi ko lang bet. Mas gusto ko kasi sa buntot talaga ng bangus, yung piniprito. Maski sa paksiw, hindi ko sinasama yan. Para sa akin kasi mas masarap kainin ang buntot ng bangus kapag crunchy, tignan, diba? Ngayon, huhugasan na po natin ang mga ito. Hindi pa kasi natatanggal yung mga lamang loob niyan. Pero don't worry kasi hindi naman natamaan yung abdo nung hiniwa natin. After ko matanggal yung mga bituka, tinanggal ko lang din yung parang mga namuong dugo sa may spine nila. Ayan, diba tinatanggal yan? Kapag hiniwa mo kasi yan na pandaing, mas makikita mo yan na mahaba talaga. Ang ganda nitong nabili kong bangus, no, ang taba, tapos buo-buo pa. Parang ang sarap kainin man, kahit hilaw pa. Diba? Ganyan yung sayo. Ito naman yung pasimpleng malandi. Tapos yung sa akin naman, ganyan. Kailangan kasing linisan muna. Ay, sobrang laki naman na nito. Siguro nasa 4 na anak nito. Siya okay na to. Kung saan-saan na napupunta voice over natin. Ay, ito yung legit na masikip talaga. Ayan pala yung abdo, diba? Buong buo pa. Tatanggalin ko lang yan kasi kukunin ko yung atay. Isama ko sa pagprito ng bontot. After mahugasan ng bangus, ngayon ay ibababad naman na natin ito sa tubig na may asin or brine solution para magkalasa na yung laman niya sa loob. Ganon. Ibababad natin ito for 20 to 30 minutes. Antayin na lang natin at hindi man ako masyadong busy ngayon. Apakatagal, ano ba yan? Ipasok ko na nga lang sa loob. Dito na lang tayo mag-antay. Medyo nahangina na pala yung utak ko dito na para ba akong nababaliw na sa kakaantay. So, kesa matuluyan ako dyang matamaan ng lintik, iluto na natin, okay na to. Ayun, buti na lang bumalik pa yung ulirat ko.
Igigisa muna natin yung mga aromatic expressions bago i-pressure cook. Pero dito na rin mismo sa pressure cooker tayo magigisa. Binaliktad ko na pala yung putan niyan or yung hawakan kasi baliktad yung pagkakalagay ko nung nakaraan. Buti di ako nasabugan, be. At buti talaga nabasa ko rin yung comments ng iba. 1.5 cups of oil ang kailangan. Kung mayaman ka, olive oil gamitin mo. Pero ako, vegetable oil lang. Parang nadamihan na ako dito sa 1 cup. Kaya dinagdagan ko na lang ng 1/4 cup. Hindi ko na inantay kumulo. Pareho lang naman yan. So nilaglag ko na agad-agad ng sabay ang bawang at sibuyas. Ay, may buo pa pala, oh. Hindi ko nakita to kung ano-ano man kasi pinagagawa ko bago maghiwa. Palalabasin lang natin yung aroma nitong aromatic expressions natin. Sabay timpla na rin ng paminta para manuot na yung lasa. Madami na akong nalagay dyan na paminta, di ko lang napindot kaya inulit ko. Nung gisang-gisa na yan, parang ganyan na oh. Basta yung hindi pa sunog. Ilalagay naman na natin ngayon ang spaghetti sauce. Filipino style yung binili ko para hindi masyadong ma-herbs and spices at hindi masyadong maasim. Pwede rin daw tomato sauce lang, pero titimplahan mo pa. Mas okay na tong spaghetti sauce kasi timplado na ito. May flavor na yan, so no need na lagyan ng kung ano-ano pang pampalasa. Medyo kinabahan lang ako kasi parang ang kapal ng texture pala nitong Del Monte. Baka masunog to pag pressure cook ko na. Ngayon, lalagyan na natin ang pinaka-inaantay ninyong sangkap, ang Nutella granules. 4 to 6 na kutsara yung sa napanood ko, pero bahala pa rin kayo. Ako, nasa 4 lang na kutsara nilagay ko. And then asin, tansya na lang din, pero dahil nga sa binabad ko na sa brine solution, yung ating bangus, kinuntihan ko na lang. So, haluin na lang natin ang haluin niya ng maigi hanggang sa mag-incorporate attire na yung mga sangkap. And then, switch off ko na ang kalyan. Dahil, ilalaglag na po natin ang mga bangus beef na binabad sa presensya mo. Pwede namang nakabukas lang yung apoy. Kaso, ang dami ko kasing ketchup na pinagagawa kapag nagbibideo, kaya baka matagalan, masunog pa yung ating sauce. So, ayun, umatake yung sakit ko na di ko napipindot yung video. Nailaglag ko na pala lahat ng mga bagons dyan. Ano ba yan? Ang ganda pa naman ng pagkaka-arrange ko habang pa isa-isang nilalaglag, di ko pala napindot. Hahanguin ko pa nga sana yan para ulitin kaso wag na kasi madungis na yung bangus natin. Nilagyan ko ng pamintang buo. Optional kung may pamintang durog ka naman. And then bay leaves or dahon ni Dennis Laurel na 3 peraso. 3 lang yan, nahati lang yung isa. Tapos ay tutubigan natin ito hanggang sa tuluyang matakpan lang yung mga bangus. Ayan, ganyan lang. Wag mo nang punuin syempre kaya di man to nilaga. And then takpan, higpitan, ilagay ang whistle ni Mariah Carey at sindihan sa katamtamang apoy. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina. Ganyan lang oh. Aantayin pa kasi nating tumunog yung whistle ni Mariah bago natin papahinaan yan. At magi-start magbilang ng oras. Bigla ko palang binuksan ulit, buti hindi pa kumukulo. Kasi nakalimutan kong alawan yung pinaglagyan ng spaghetti sauce. Sayang man ito, be. Hindi ko pa napipiga masyado. So ayun, antayin na lang nating marinig yung whistle ni Mariah. Ano yun? Kanina pa pala ito nagwi-whistle man. So ayun, dinig na natin. Hindi naman masakit sa tenga, kaya hihinaan na natin ito sa sobrang hinang apoy talaga. Ganyan oh, yung parabang isang ihip mo lang mamamatay na. Tapos hayaan lang natin na maluto yan for 2 hours. Wag nyo nang lalakasan ha. After 2 hours, ayan oh, nasisikatan na ako ng araw, hapon na talaga. Okay na yan, switch off na po natin. Ayokong pasingawin dyan sa loob ng bahay kasi baka bumusit-sit yung mga pulang sauce, magkakalat lang, Diyos ko. So, dinala ko na lang dito sa may open field para dito tanggalan ng whistle at pasingawin. Antayin na lang natin yung matapos, ano. Okay na yan, di naman na siguro ito sasabog kapag binuksan, ano. At ngayon, ready na ba kayo? Heto na po ang ating Italian style bangus beef. Hala, ang ganda ng pagkakaluto. Hindi na durog, tapos buo-buo pa yung mga taba. Hindi talaga na-detach. Parang nakakatakam tuloy kainin. Oh, ganito yung gusto ko, be. Masarap kaya ito? Parang hindi naman. Bahala na lang kayo kung gusto nyong gayahin to at di man ako chef na nagtuturo ng mga iba't ibang putahe. O, siya kain na tayo. Ako lang pala. Una kong tinikman yung sabaw at alam nyo, sabaw pa lang, ulam na talaga. I swear, masarap ito. At alam nyo yan, minsan lang ako pumuri sa luto ko. Ang lambot na rin ng tinik, nangunguya. So, tama lang yung 2 hours sa mahinang apoy na pagpapakulo natin.
Sa totoo lang, mas nagustuhan ko yung ganitong luto ng bangus na pressure cook kesa doon sa Spanish style na ang daming sangkap ng mamahal. Tapos ang hirap pa hanapin yung iba. Dito, simple lang. Bangus, bawang sibuyas, asin, paminta, asukal, bay leaves, at spaghetti sauce. Yun lang. Mantika din pala. Medyo marami lang yung kinalabasan ng sarsa. Siguro dapat 4 na bangus yung nilagay ko para saktong-sakto lang yung 1 kg na spaghetti sauce. Hindi rin masyadong sunog yung ilalim. Gawa ngang sobrang hina lang yung apoy natin. Yun lamang po. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng cooking vlog na ito. Please follow for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Diba? Nagkasya na yung outro.